Ang taxi ay umalis ng walang pagkaantala. Ang driver ay punctual, tahimik, sanay sa mga pasaherong negosyante. Si Valerie ay umupo sa likurang upuan, binuksan ang listahan ng mga gawain sa kanyang telepono, at sinuri itong muli sa kanyang isip. 3 araw sa Cebu, pulong kay Natasha, pagkatapos ay negosasyon sa supplier. Lahat ay planado, lahat ay ayos, bawat oras ay naka-schedule, sa labas ng bintana. Gumugulong ang lungsod sa karaniwan nitong ritmo ng umaga. Antok na pila sa mga traffic light, nagmamadaling mga naglalakad na may mga tasa ng kape. Isang truck na nakahinto sa bangketa, na para bang nagpa siya itong manatili roon ng habang buhay. Tiningnan ni Valerie ang lahat ng ito, iniisip ang nalalapit na flight. Isinasaayos sa kanyang isip ang pagkakasunod-sunod ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang kasosyo. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, hindi lang para sa panlabas na anyo. Marunong siyang magplano, makipagnegosasyon, at hawakan ng ilang direksyon, nang sabay-sabay, nang hindi nawawala ang anuman. Kaya naman, nang buksan niya ang kanyang bag upang hanapin ang kanyang headset, sa unang ilang segundo, pagkatapos ay naunawaan niya, naiwan ang kanyang pasaporte sa bahay. Isinara niya ang zipper. Pagkatapos ay binuksan itong muli. Isang walang kabuluhang kilos. Ngunit hindi niya ito matanggal. Hindi lumabas ang pulang pabalat. Kagabi, matapos i-print ang boarding pass, gustong ilagay ni Valerie ang dokumento sa kanyang bag. Ngunit naistorbo siya ng tawag ng kanyang ama. Automatiko niyang inilaga ang dokumento sa istante, sa pasilyo sa kanan ng salamin, sa isang uka sa ilalim ng lalagyan ng susi. Inilagay niya ito. Naisip niyang ilalagay sa bag, pagkatapos ng tawag, at pagkatapos ay nakalimutan niya na lang. Kailangan kong bumalik, sabi niya sa driver. Patawad, ang driver, nang walang karagdagang salita, ay nagpalit ng lane, at lumiko sa pinakamalapit na intersection. Binuksan ni Valerie ang app ng ruta, at tinantiya ang oras. 20 minuto papunta doon, 5 minuto sa loob, 25 minuto pabalik. Sa posibleng traffic, lumabas na mayroon pa siyang reserba. Hindi malaki, ngunit sapat. Bumuntong hininga siya at inilagay ang telepono. Mas mabilis ang daan pa uwi. Alam ng driver ang shortcut sa mga eskinita at nakarating sila sa loob ng 17 minuto. Nagbayad na si Valerie ng maaga. Hiniling na maghintay sa harap ng gusali at pumasok. Sa elevator, hawak na niya sa kanyang isip ang kinakailangang dokumento. Narito, kukunin niya ito mula sa istante. Ilalagay niya ito sa gilid na bulsa. Lalabas siya pabalik sa kotse. Ang mga iniisip niya ay mas mabilis kaysa sa realidad. Ganito lagi kapag nagmamadali siya. Nakakandado ang pinto ng apartment. Nagtatrabaho si Dennis mula sa bahay ngayon. Karaniwan ay kakatok siya sa pinto. Ngunit ngayon ay kinuha niya ang susi ng apartment mula sa kanyang bulsa. Tahimik na pinaikot ito sa susian, at tahimik na pumasok. Sa pasilyo, agad niyang nakita ang pinagbalikan niya. Ang pulang pabalat ay nakahiga sa istante doon mismo, kung saan niya ito inilagay. Akma siyang kukuha ng dokumento, nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa mula sa silid tulugan. Nag-uusap si Dennis sa telepono, hindi malakas, na may kakaibang lambot sa intonasyon na alam ni Valerie na walang pagkakamali. Hindi tono ng negosyo. Hindi tono ng bahay. Iba. Mainit ng walang dahilan. Mapagmahal. Nang walang pagtawag. Umalis siya papuntang airport kamakailan, sabi niya. Kinuha ko ang mga susi ng kanyang bahay bakasyunan. Maninirahan ka muna doon? Huwag kang mag-alala. Hindi siya babalik mula doon bago ang linggo. Halik. Isang paghinto. Isang mahinang tawa. Pagkatapos ay ang tunog ng paglalagay ng telepono sa nightstand. Nakatayo si Valerie sa pasilyo, na may pasaporte sa kamay at hindi gumagalaw. Sa unang ilang segundo, ang kanyang ulo ay gumagana, nang mas mabagal kaysa sa nararapat. Ayaw niyang buuin ang isang kumpletong larawan mula sa mga individual na salita. Pagkatapos ay nabuo niya ito. Kinuha ang mga susi. Hindi kinuha. Hindi nakita iyon mismo ang tahimik na salita
na sinasabi tungkol sa pagmamay-ari ng iba. Maninirahan ka muna doon. Hindi siya. Kundi, ibang tao. Hindi siya babalik mula doon bago ang linggo. Tungkol sa kanya mismo. Bilang isang hadlang na madaling alisin sa daan sa loob ng ilang araw. Bumuntong hininga siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang pasaporte sa bulsa ng kanyang bag at lumabas ng apartment. Tahimik na sumara ang pinto. Walang nagbago sa silid tulugan. Sa elevator, tiningnan ni Valerie ang kanyang refleksyon sa metal na panel. Malabo at halos walang tampok. Isang silweta lamang na may madilim na batik sa halip ng mga mata. Buti na lang at walang normal na salamin dito. Ayaw niyang makita ang kanyang mukha ngayon. Naghihintay ang driver sa harap ng gusali. Gaya ng hiniling. Nagbago ang ruta. Sabi ni Valerie. Pagpasok sa sasakyan. Hindi tayo pupunta sa airport. Sinabi niya ang address ng bahay bakasyunan. Idinikta ang pangalan ng nayon. Sumandal sa pinto at tumitig sa labas ng bintana. Lumipas ang mga bakura ng umaga, mga swing na walang bata, mga basurahan, isang pusa sa bintana ng unang palapag. Mga larawang walang kahulugan. Basta backdrop lang. Basta syudad na walang pakialam. Sa loob, isang nakabibinging katahimikan. Kinuha niya ang mga susi. Hindi humingi. Hindi binanggit ng casual. Kinuha lang ng maaga at kalmado, habang nag-iimpake siya. Hindi ito isang bugso ng damdamin, o isang aksidenteng kapalaluan. Ito ay ugali ng taong matagal nang itinuturing na kanya ang pag-aari ng iba dahil sa kalapitan. Binili ng kanyang ama ang bahay bakasyunan. 15 taon na ang nakalipas, at nakapangalan kay Valerie. Sa paglipas ng mga taon, naging kanya na talaga ito. Naroon ang kanyang mga libro sa istante sa bintana. Ang kanyang mga guwantes sa hardin sa terrace. Ang kanyang paboritong silya sa tabi ng pugon, na may gasgas na paa, na laging ipinagpapaliban niyang ipaayos. Bihira si Dennis doon. Sinasabi na malayo ang biyahe, at masyadong tahimik ang kapaligiran doon. Gayunpaman, kinuha niya ang mga susi, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang app, at kinansela ang kanyang flight registration. Pagkatapos ay sumulat kay Natasha. Nagbago ang mga plano. Ikukuwento ko mamaya. Mabilis na sumagot ang kaibigan. Ayos lang. Sumagot si Valerie ng oo, at inilagay ang telepono. Sa labas ng bintana, natapos ang lungsod, at nagsimula ang highway. Tumagal ang biyahe ng 40 minuto. Sinalubong siya ng tahimik na nayon. Walang katao-tao dito. Noong Miyerkules. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng kanilang mga bahay bakasyunan tuwing weekend. Huminto ang driver sa liko, patungo sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga bakod. Hindi na ako makakadaan. Maglalakad na lang ako, sabi niya. Bumaba siya. Lumakad sa graba patungo sa kanyang bakod at huminto. Wala siyang susi sa bulsa. At alam niya ito, habang nasa kotse pa. Tumayo siya ng 1 segundo. Pagkatapos ay lumingon at nagtungo sa kalapit na lote. Agad na binuksan ni Aling Nena ang pinto, na parang naghihintay. Maliit, naka-apron na may harina. Abala sa pagmamasa ng kwarta mula pa kaninang umaga. Nakita niya ang kanyang kapitbahay at ngumiti ng magiliw. Leroka, hindi ko inaasahan. Bihira kang dumating. Medyo nagbago ang mga plano. Sagot ni Valerie kay Aling Nena. Pwede po ba akong umupo dito sa inyo? Nasa asawa ko po ang mga susi. At darating po siya sa loob ng mga 3 oras. Nakakahiya namang tumayo sa labas. Anong pinag-uusapan? Pumasok ka. Kakaluto lang ng ensaymada ko. Mayroon din akong suman. Pumili ka ng kahit ano. Ang kusina ay maliit, mainit, may bintanang malabo sa ibabaw ng lababo, at isang bulaklak sa bintana. Ang bintanang iyon ang direktang nakaharap sa bakuran ni Valerie, sa gate, sa daanan, sa veranda, at sa bahagi ng terrace. Alam niya ito noon pa, simula nang sabihin ng kanyang kapitbahay kung paano niya inaalagaan ang kanilang bakuran kapag wala ang mga may-ari. Pinili ni Valerie ang upuan, sa tabi ng bintana, ipinaliwanag na gusto niyang tingnan
ang isang bagay sa kanyang telepono. Mas maganda ang screen kapag may ilaw sa gilid. Hindi tumutol si Aling Nena. Nagtimpla ng mainit na kape at nagsimulang maglagay ng mga tinapay sa plato. Nag-usap sila tungkol sa wala, tungkol sa panahon na sa wakas ay umayos, tungkol sa puno ng mansanas na kailangang putulin sa taglagas, at tungkol sa mga kapitbahay, sa tapat na mayroon na namang manok, at ang mga tandang ay tumilaok nang masyadong maaga sa umaga na nakakaistorbo sa tulog. Sumasagot si Valerie, tumatango, kumakain, at pinupuri ang pie na may repolyo. Malakas ang kape barako, may saktong tamis at pait na aftertaste. Lumipas ang oras. Nagkukuwento si Aling Nena tungkol sa apo ng kapitbahay na dumating upang tumulong sa paggawa ng sauna at nagtrabaho ng kailangan pang muling gawin ang kalahati ng pundasyon. Pagkatapos ay tungkol sa kartero na ngayon ay dumarating lang tuwing Martes at Huwebes. At kung makaligtaan mo, kailangan mong pumunta sa syudad para sa isang rehistradong sulat. Nakikinig si Valerie. Sumasang-ayon. Sumasagot sa tamang lugar. Kinuha ang ensaymada. Kinagat. Ang lambot ng tinapay. Ang tamis ng tinunaw na keso. Hindi mo ito mabibili sa tindahan. Gawa sa kamay. Niluto ng may pagmamahal. At hindi tulad ng mga walang lasang tinapay na puno sa mga supermarket. Itinabi niya ang plato at muling tiningnan ang gate ng kanyang bakuran. Tahimik pa. Pagkatapos ng isa pang oras, narinig niya ang makina. Isang pamilyar na tunog. Masyadong pamilyar para magkamali. Pagkatapos ay kumislap ang metal. Sa likod ng mga puno, ang kotse ng kanyang asawa ay lumiko sa kanilang gate at huminto sa harapan. Bumaba siya mula sa driver's side na naka-light jacket. May mga susi sa kanyang daliri. Isang kaswal na kilos na parang nasa sariling bahay. Walang pagmamadali. Lumibot siya sa likod ng kotse. Binuksan ang pinto ng pasahero. May bumaba na babae mula sa upuan ng pasahero. Ang buhok ay blonde. Bahagyang mas mahaba kaysa sa balikat. Naka-beige na fitted coat. May maliit na bag ng biyahe sa balikat. Tumingin sa paligid ng hindi nagmamadali. Ganyan ang pagtingin sa isang bagong lugar na gusto. Tapos ngumiti siya kay Dennis ng malawak at madali. Tulad ng pagngiti sa mga taong hindi kailangan ng labis na paliwanag. Binuksan niya ang gate. Pinapasok siya. Naglakad sila sa daanan. Patungo sa beranda. Doon sila tumigil. May sinabi ang babae at tumawa. Yumuko si Dennis sa kanya at hinalikan siya. Hindi lang casual. Dahan-dahan. Tunay na halik sa labi. Tahimik na kumukuha ng video si Valerie. Hindi nanginginig ang telepono sa kanyang palad. Si Aling Nena, na nagdadala ng pangalawang tasa ng tsaa sa mesa, ay nanatili sa lababo. Nakatingin din siya sa bintana at naunawaan ng lahat ng walang salita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo sa upuan at inilagay ang kape sa mesa. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Hindi si Valerie, kundi sa isang direksyon lang. Wala kang nakita, sabi ni Valerie. Hindi siya humingi. Hindi nagmakaawa. Basta sinabi lang ng kalmado, ng walang emosyon. Hindi ako narito ngayon. Ayos lang? Tiningnan siya ng kapitbahay ng maingat. Seryoso. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Ayos lang, lero ka. Inilagay ni Valerie ang telepono. Ininom ang kape. At nagpasalamat sa pagkain. Tumawag siya ng taxi. Lumiko sa kanto ng bakod at naghintay, nakatingin sa tuktok ng mga puno ng mansanas. Hindi gumagalaw ang mga dahon. Walang hangin. Isang kakaibang kawalan ang nasa loob niya. Hindi kalungkutan o galit, kundi isang paghahayag. Ang dumarating kapag ang paglinlang sa sarili ay tuluyang natatapos, at ang isang tao ay nagsisimulang tumingin sa mga bagay kung ano sila. Ikinasal siya 2 taon na ang nakalipas. Malaki ang kasal, may restaurant sa tabing ilog, may puting damit, kasama ang kanyang ama. Na inakay siya sa bulwagan, na may mukha na tila ibinibigay ang pinakamahalaga. Si Dennis noon ay tila tapat sa hindi pagsisinungaling, tungkol sa kanyang sarili. Oo, medyo hindi pa nakakaayos, medyo naliligaw sa buhay, ngunit malinaw na hindi nagsisinungaling.
Ang medyo naliligaw na ito ay tinanggap niya bilang pagiging tapat at tinulungan niya. Inilagay niya siya sa kumpanya ng kanyang ama. Ilang beses siyang kinover up kapag nagkamali. Ipinangalanin niya sa kanya ang kotse. Mas madali ito para sa kanilang mga biyahe. Hindi siya nagbigay ng pressure, hindi humingi ng mga ulat, hindi binilang ang mga gastos. Akala niya, ganoon dapat ang isang kasal. Magtiwala ng walang kondisyon. Dumating ang taxi pagkatapos ng 5 minuto. Umupo siya sa likurang upuan. Sinabi ang address ng bahay at ipinikit ang kanyang mga mata ng ilang segundo. Sa mga segundong iyon, lumitaw sa kanyang isip ang lahat. Nang sabay-sabay, siya sa pasilyo, ang pulang pabalat, ang boses ng kanyang asawa sa likod ng pinto, ang beige na coat sa gate, ang mahabang halik sa veranda ng sarili niyang bahay. Ayaw niyang umiyak. Nakakagulat ito. Palagi niyang iniisip na sa ganoong sandali. Gugustuhin niyang humagulgol. Magsalita sa isang tao ng magulo. Ilabas ang lahat ng iyon. Sa halip, may katahimikan at kaliwanagan. Akala niya, umalis siya. Akala niya, nasa kanya na ang bahay bakasyunan. Sigurado siya na naisaayos na niya ang lahat. Habang nakaupo siya kay Aling Nena para magkape, tahimik siyang nag-aayos sa kanyang bahay kasama ang ibang babae. Kasama ang kanyang mga susi sa kanyang bahay bakasyunan. Tiyak sa kanyang karapatan. Kaugalian. Tulad ng isang taong matagal nang hindi naghihiwalay sa kanyang sarili at sa iba. Ngunit ang bahay bakasyunan, ni ang posisyon, ni ang mga kotse, ay hindi kanya, ni ang imahe ng isang may abilidad na lalaki na nakasuot ng magandang coat, na isinusuot niya sa loob ng nakaraang 2 taon. Lahat ng ito ay kanya o sa kanyang ama, o magkasama lamang sa mga dokumento na kailangan pang pag-aralan ng maingat bawat linya. Dumating siya sa kanyang buhay, na may isang maleta. Kinuha ni Valerie ang kanyang telepono, at tinawagan ang kanyang ama. Tay! Sabi niya, nang sagutin niya ang tawag. Kailangan nating mag-usap ngayon. Mahalaga ito. Nakaupo si Mr. Santos sa kanyang opisina sa 12 palapag nang pumasok ang kanyang anak na babae ng walang katok. Tinaas niya ang kanyang ulo mula sa mga papeles at agad na may naramdaman. Hindi salita, hindi paliwanag, hindi dahilan. Iba lang ang mukha ni Valerie. Hindi umiyak, hindi natakot. Iba. Ang uri ng mukha na mayroon ng isang tao na nagdesisyon lang at ngayon ay nabubuhay na kasama nito. Lumapit siya sa mesa. Inilagay ang kanyang bag sa walang laman na upuan at walang paunang salita ay inilagay ang telepono sa harap niya. Sa screen ay isang larawan. Dennis sa gate. Sa tabi niya ay isang babaeng may kulay ginto ang buhok. Ang kanyang palad sa likod ng babae. Susunod na shot. Beranda. Halik. Walang pagmamadali. Walang pagdududa. Tiningnan ito ni Mr. Santos ng 10 segundo. Pagkatapos ay inilagay ang telepono. Kailan ito? Tanong niya. Nang mahina. Ngayong umaga sa ating bahay bakasyunan. Dinala niya siya doon. Habang akala niya, ay lumilipad ako papuntang Cebu. Tumayo ang ama. Lumakad patungo sa bintana. Sa labas ng salamin, ay ang lungsod, mga bubong, mga tsimenea, ang kislap ng ilog sa malayo. Tumayo siya ng kalahating minuto. Hindi lumingon. Nang magsalita, kalmado ang kanyang boses. Gaano katagal na ito? Hindi ko alam. Gaano kadalas? Ngunit matagal na ito. Hindi siya umiyak. Hindi humingi ng tulong upang ayusin ang mga bagay-bagay sa paraan ng isang lalaki. At hindi naghintay na kukuha siya ng telepono at magsisimulang tumawag. Umupo lang siya sa tapat at binigyan siya ng oras para mag-isip. Ito ang pangunahing bagay na pinahahalagahan ni Mr. Santos sa kanya. Ang kakayahang maghintay habang nag-iisip ang ibang tao. Kailangan nating maghiwalay, sabi niya. Oo. Ngunit kailangan ko muna ang iyong pag-unawa at iyong tulong. Lumingon siya mula sa bintana. Magsalita ka, anak. Nagtagal ang pagsasalita ni Valerie ng 20 minuto. Dahan-dahan, sunod-sunod,
Nang walang labis, ipinaalala niya sa kanyang ama kung paano pumasok si Dennis sa kanilang buhay. Ipinakilala niya sila. Humingi siya ng trabaho para sa kanya. Ipinaliwanag niya kung sino ang kokontakin at kung paano buuin ang relasyon sa kumpanya. Alam na ni Mr. Santos ito dati. Ngunit ngayon, nang inilatag ng malakas sa isang monologo, nagkaroon ng ibang bigat ang lahat. Ibinigay mo sa akin ang apartment sa aking ika. 18 kaarawan, sabi niya. Nakarehistro lang sa akin bago kami ikasal. Binili mo ang bahay bakasyunan. Nakarehistro lang sa akin. Ang kotse ay binili gamit ang pera mo. Nakarehistro sa akin. Bagamat mas madalas siyang gumagamit nito. Lahat ng mamahaling bagay na mayroon siya. Relo, damit, mga biyahe, status, ay lumitaw pagkatapos ng kasal. Nakita mo na mismo ang kanyang kontribusyon sa ekonomiya ng pamilya sa loob ng 2 taon. Nakita ni Mr. Santos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa maraming bagay. Dahil sa kanyang anak. Dahil sa pagnanais na huwag guluhin ang kanyang kapayapaan. Upang huwag makialam sa kung ano ang tila pribado. Ngayon ay iba na ang larawan. Sa tingin ko, sinadya niyang magpakasal, sabi ni Valerie. May plano siyang ilang taon sa hinaharap. Makapasok, mag-ipon, umalis kasama ang anumang makukuha niya. Hindi siya umibig. Nakita niya ang isang pagkakataon at ginamit ito. Tumahimik sa opisina. Sa labas ng bintana, dumaan ang isang kotse na may tugtog. Ang tunog ay umakyat mula sa ibaba. Mahina, halos hindi marinig, at naglaho. Maaari mo ba itong patunayan? Tanong ni Mr. Santos. Hindi lahat, ngunit marami. At sa bawat araw, ay magiging mas marami pa ako. Muling umupo ang ama. Tiningnan ang kanyang anak na babae, na nakita niyang lumaki na ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Dito, nagsimula nang magsalita si Valerie sa ibang paraan. Hindi isang biktima na anak na humihingi ng proteksyon, kundi isang negosyante na naglalahad ng plano. Kailangan kong huwag mong ipagtapat na alam natin ang tungkol sa kanyang ibang buhay. Walang pahiwatig, walang pagbabago sa iyong pagtrato sa kanya. Hayaan siyang isipin na lahat ay pareho pa rin. Bakit? Kailangan niyang sirain ang sarili niya. Sa opisina, matagal na siyang kumikilos na parang sigurado siya sa kanyang impunity. Kinover up mo siya. Alam niya ito at ginamit. Ngayon, tigilan mo na ang pagko-cover up. Hindi na kailangan mag-imbento at magtago ng anuman. Hayaan lang sina G. Mendoza at G. Cruz na itala ang kung ano ang naroroon. Mga pagkahuli, hindi natapos na mga gawain. Pagpalya, pagliban, mga tunay na paglabag na may dokumentasyon. Tiningnan siya ni Mr. Santos ng walang putol. Kapag mayroon na tayong sapat na papeles para paalisin siya, nang walang panganib ng kaso, sisantihin natin siya, ngunit hindi bago at hindi dahil sa pagiging kamag-anak, kundi ayon sa batas, na may mga akta at pirma. At ikaw? Pupunta ako kay Julia. Kailangan kong malaman ngayon kung paano isasaayos ang diborsyo upang umalis siya na dala ang kanyang pinagdatingan na may isang maleta. Sandaling tumahimik si Mr. Santos pagkatapos ay nagsalita ng mahina. 2 taon ko siyang tiningnan habang nagtatrabaho siya o sa halip habang hindi siya nagtatrabaho. Akala ko, bata pa at walang karanasan masasanay siya. Akala ko, para sa kapakanan ng aking anak, dapat bigyan ng oras ang tao. Tay, nagagalit ako sa sarili ko, sabi niya. Hindi sa iyo, kundi sa sarili ko. Nakita ko ang lahat at nanahimik ako, dahil masaya ka. Ngayon ay lumalabas na ginamit niya ang iyong pagmamahal, bilang isang kasangkapan. Kung tatawagan mo siya ngayon, at magkakaroon ng usapan, agad niyang mauunawaan na nabuksan siya. Mauuna siyang umalis, hihingi ng paghahati. Wala tayong anumang alas, puro emosyon lang. Matagal na tiningnan ng ama ang kanyang anak. Pagkatapos ay tumango ng maikli. Mabuti. Gaya ng sabi mo, tinanggap ni attorney. Julia ang tawag ni Valerie. Nang araw ring iyon, maliit lang ang kanyang opisina, walang labis na detalye.
Isang bookshelf na may mga folder, mesa, 2 upuan, walang mga larawan, walang mga souvenir, trabaho lang. Nakinig ng walang kahit isang karagdagang tanong. Pagkatapos ay tinanong niya, kailan natanggap ang apartment? Paano ito naitala? Ibinigay ng ama, bago ang kasal. Sa akin lang. Pareho din ang bahay bakasyunan. Binili ng ama, nakarehistro sa akin bago ang kasal. Ang kotse ay nakarehistro sa akin. Binili habang kasal, ngunit gamit ang pera ng aking ama. Ito ay mas komplikado na. Tumango si Julia. Ang sasakyan ay technically maituturing na pinagsamang ari-arian. Kung binili gamit ang magkasanib na pondo, sa panahon ng kasal, ngunit kung mapapatunayan nating ang pera ay ibinigay ng iyong ama, malaki ang pagbabago ng posisyon. Aayusin ko ang mga dokumento. Sige. Ngayon, tungkol sa kanyang kontribusyon, nagtrabaho siya sa kumpanya ng ama. Nagtrabaho sa posisyon na nakuha niya sa pamamagitan ko. Ang kanyang sweldo ay napupunta sa pangkalahatang badyet ng pamilya. Sandaling tumahimik si Valerie. Ang kanyang sweldo ay napupunta sa kanya sa karaniwan. Paglalakbay, mga gamit, libangan. Ako ang sumasagot sa mga pangkalahatang gastos sa apartment. Mahalaga ito. Kung ang kanyang tunay na kontribusyon sa pagbuo ng ari-arian ng pamilya ay napakaliit, ito ay isang argumento na hindi mapagpasyahan, ngunit may bigat. Gumawa ng nota si Julia. Mayroon pa ba? Mga magkasamang account, pautang, malalaking pagbili sa kanyang pangalan. Walang pautang, walang malaki sa kanyang pangalan. Kung gayon, mahina ang kanyang posisyon sa paghahati. Ang apartment at bahay bakasyunan ay hindi bahagi ng paghahati. Ito ay personal na ari-arian. Bago ang kasal, ang kotse ay pinagtatalunan. Ngunit malulutas. Ano ang maaari niyang hilingin? Ito ang bahagi ng naipon sa loob ng 2 taon ng magkasamang buhay. Pero kung halos wala naman silang pinagsamahan, wala siyang hihingiin. At ang pagtataksil, may epekto ba ito? Sandaling inilagay ni Julia ang panulat. Sa batas ng pamilya sa Pilipinas, ang mismong pagtataksil ay hindi direktang nakakaapekto sa paghahati ng ari-arian. Ngunit mahalaga ito ng hindi direkta. Una, ang mga ebidensya ng pag-uugali ng asawa ay maaaring magamit kung susubukan niyang ipakitang siya ang biktima. Pangalawa, kung mapapatunayan na ang pera ng pamilya ay ginastos sa pagpapanatili ng kabit, ito ay batayan upang humingi ng kabayaran mula sa kanyang bahagi. Kinuha ni Valerie ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawan. Tiningnan ni Julia ang mga ito nang dahan-dahan. Pagkatapos ay inilagay ang telepono na para bang ito ay isang dokumento lamang ng negosyo. I-save mo ito. Kakailanganin mo. Nag-usap pa sila ng 1 oras. Sa pagtatapos ng usapan, naunawaan ni Valerie ang estratehiya. Huwag magmadali sa paghaharap ng kaso. Maghintay hanggang mawalan ng trabaho si Dennis at mawala ang kanyang pangunahing argumento. Ang posisyon at kita. Ihanda ang lahat ng papeles ng maaga. At ihaharap sa tamang sandali. Kapag wala na siyang suporta ng kanyang mga kamag-anak, ni ang mga levers ng pamimilit. Paglabas mula sa opisina ni Julia, huminto si Valerie sa lobby ng elevator. At ilang segundo lamang na nakatayo, nakatingin sa saradong pinto ng elevator. Naiintindihan na ang estratehiya. Naka-schedule na ang mga gawain. Ang kailangan na lang ay ipatupad ng may pasensya, nang walang pagkabigo, nang walang kahit isang labis na salita. Kinuha niya ang telepono, hinanap ang contact ni Dennis, binuksan ang huling mensahe. Sumulat siya sa tanghali. Nakadating ka na? May tandang pananong. Na may pamilyar na pag-aalala sa anyo. Na walang kahulugan. Sumagot siya. Oo, ayos lang ang lahat. Susulat ako ng mas detalyado mamaya. Pindutin ang send. At inilagay ang telepono. Hayaan siyang isipin na lahat ay nangyayari. Ayon sa kanyang script. Hayaan siyang mag-relax pa ng kaunti. Sa sumunod na ilang araw, naging perpekto ang pag-uugali ni Valerie. Tinawagan ng asawa tulad ng dati. Sinasagot ang mga mensahe.
nanirahan sa bahay ng ama. Bumalik sa bahay sa takdang oras, kunwari ay mula sa Cebu, na may maliit na souvenir, na may kwento tungkol sa pagkikita ng kaibigan. Sinalubong siya ni Dennis sa pasilyo, na may baso ng alak, at tanong kung paano natapos ang negosasyon. Ngumiti siya, at nagkuwento ng neutral, at nakakumbinsi. Walang kahina-hinala siyang napansin. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tiningnan ni Valerie ang mga susi ng kanyang kotse. Nakapatong ito sa gilid ng kanyang mesa, tulad ng dati. "Makinig ka," sabi niya, habang nagbubuhos ng kape. "Naalala ko, matagal ko nang nagugustuhan ang isang modelo. Tinitingnan ko pa. Hindi pa ako nagdedesisyon. Kung ibebenta ang kotse, sapat na ang kita kasama ang malaking dagdag para sa isang bagay na talagang prestigious. Hindi ka ba nagsasawa sa pagmamaneho ng parehong kotse?" Tinaas ni Dennis ang kanyang ulo. Kumislap ang interes sa kanyang mga mata. "Anong modelo ang ibig mong sabihin?" "Hindi ko pa sasabihin. Gusto kong sorpresahin ka. Sabihin mo lang, hindi ka ba tutol na ibenta ang kasalukuyan?" Nagkibit balikat siya. Kaswal, flattered. Ang isang tao na inaalok ng mas mahusay na bagay ay hindi tumatanggi. "Hindi ko tututulan. Kotse mo rin naman." Sa huli, malumanay na pagtatama ni Valerie at ngumiti sa kanya sa buong mesa. Iyon mismo ang ngiting iyon. Kalmado, mainit, walang kahit isang lamat, ang pinakamahirap para sa kanya, sa lahat. Pagkaraan ng isang linggo, nabenta ang kotse. Ang pera ay napunta sa personal na account ng kanyang ama. Naghihintay si Dennis sa ipinangakong sorpresa at pansamantalang nagtataksi ng walang gaanong abala. Na may mukha ng isang tao, na lahat ay pansamantala, at malapit ng maging mas mahusay. Hindi niya alam na ang pinakamahusay sa kanyang buhay ay natapos na. At ang pagbibilang ay hindi pa sulong, kundi pa atras, tahimik, hindi napapansin, tulad ng paghina ng tubig mula sa isang bariles na may maliit na butas sa ilalim. Samantala, nagsimulang magbago sa opisina ang hindi pa niya napapansin. Si Mr. Mendoza, ang pinuno ng Internal Control Service, ay nakatanggap ng maikling utos mula kay Mr. Santos. Magtrabaho ng mahigpit ayon sa regulasyon, nang walang diskwento, nang walang hindi opisyal na kasunduan. Kung lumalabag ang empleyado, itala. Si Mr. Mendoza ay isang taong maselan at, sa pangkalahatan, makatarungan. Hindi niya kailanman sinasabayan si Dennis. Nakita niya kung paano gumagana ang isang tao at matagal nang iniisip na ang posisyon ng manugang ng may-ari ay masyadong nagpapagaan sa mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Ngayon, maaari na siyang magtrabaho ng tapat. Ang unang aksyon ay lumabas na sa 3 araw. Huling dumating ng 1 oras at kalahati ng walang abiso at paliwanag. Pagkatapos ay isang gawain na hindi natapos sa takdang panahon na nakalimutan lang ni Dennis. Pagkatapos ay isang napalampas na pulong sa isang kasosyo na inilipat ng huli at ang paglipat ay personal na tinawagan sa tanggapan. Bawat episode ay inilagay sa folder. Si Miss Reyes, ang HR officer, ay inayos ang lahat ng mahigpit. Petsa, oras, likas na paglabag, pirma, nang walang personal na pagkapuot, nang walang interpretasyon basta mga katotohanan, dokumentado, alinsunod sa regulasyon. Hindi nakita ni Dennis ang lahat ng ito. Sanay na siyang magtrabaho sa isang sistema kung saan ang maliliit na paglabag ay kusang nawawala. Kailangan lang sabihin ng biyenan ang ilang salita sa tamang tao. Ngayon, hindi na sinasabi ang mga kinakailangang salita at walang nawawala. Isang gabi, sa bahay na, sinabi niya kay Valerie na nitong mga nakaraang araw ay kakaiba ang kapaligiran sa trabaho. Magkaiba ang reaksyon ng mga kasamahan. Naging tahimik ang biyenan. "Marahil ang quarterly report," sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa libro. Karaniwan ay hindi maganda ang mood ni Papa sa panahong ito. Tumango si Dennis. Okay lang sa kanya ang bersyon. Hindi siya naghahanap ng mga nakatagong motibo.
Sanay na siyang ang mga paliwanag ay dumarating ng kusa at laging pabor sa kanya. Hindi niya naisip na ang ugali na ito ay hindi nakasalalay sa kanyang talino, kundi sa pasensya ng iba. At ang pasensya na iyon ay naubos. Isinara ni Valerie ang libro, binati siya ng magandang gabi, at natulog sa ibang silid, na sinabing sumasakit ang ulo niya. Doon, binuksan niya ang kanyang pakikipag-usap kay Julia. Sumulat ng ilang linya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at nakatanggap ng sagot pagkatapos ng 1 minuto. Ayos ang lahat. Huwag magmadali. Hindi siya nagmadali. Lahat ng iba ay sunod-sunod na nangyari. Sa unang 10 linggo, walang napansin si Dennis. Patuloy ang buhay tulad ng dati. Sinabi ni Valerie na aalis siya para sa isang business trip sa loob ng 2 linggo. Nanirahan siya sa bahay ng ama. Hindi niya naramdaman na minamanmanan siya. Ito ang pinakatumpak sa kanyang mga kalkulasyon. Nagsimulang humina ang pera ng hindi napapansin, hindi biglaan, ngunit matatag. Una, hindi na-renew ang club card sa takdang panahon. Nadiskubre ito ni Dennis noong Biyernes, nang gabi nang magpunta siya sa counter at magalang siyang tinanggihan. Sumulat siya kay Valerie. Sumagot siya pagkatapos ng 1 oras. Ay! Nakalimutan ko. Paalala sa Lunes. Noong Lunes, hindi niya ipinaalala. Nagkaroon ng mga bagay-bagay, at nang maalala niya noong Martes, ang paksa ay naglaho na lang. Pagkatapos, ay hindi na-renew ang kanyang gym membership. Ipinaliwanag ni Valerie na nagkamali siya ng petsa at nagbayad para sa ibang panahon. Kailangan lang maghintay ng kaunti. Napabuntong hininga si Dennis sa inis, ngunit nanahimik. Pagkatapos, kailangan nang kunin ang relo mula sa service center. At walang sino man ang nag-ayos nito. Kailangan niyang pumunta ng personal. Na nakakainis. Hindi siya sanay sa ganito. Maliliit na bagay. Bawat isa ay walang kuwenta ng hiwalay. Ngunit dumarami sila. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik si Valerie sa apartment upang obserbahan ang mga pagbabago. Natulog siya sa ibang silid. Sinasabing labis na siyang humihilik at kailangan niyang matulog, hindi magdusa sa gabi. Nagkunwari siyang nagtatampo, ngunit hindi tumutol. Isang gabi, nakita niya sa refrigerator ang ibang uri ng beer. Mas mura kaysa sa nakasanayan niya. Maliit na bagay. Ngunit nang banggitin niya ito ng kaswal, sumagot si Valerie na kinuha lang niya ang anumang available sa tindahan, hindi niya pinansin. Kalmado at parang abala ang kanyang boses ng sabay. Ganoon ang sagot tungkol sa isang bagay na walang halaga. Hindi niya ipinagpatuloy. Isang araw sa hapunan, binanggit niya na bumalik ang isang kasamahan mula sa Italia at nagkuwento tungkol sa hotel. Malinaw ang pahiwatig. Tiningnan siya ni Valerie nang maingat at sumagot na hindi ito ang pinakamagandang panahon. Sa kumpanya ng ama, mayroong mga mahahalagang gawain at hindi magandang umalis ng matagal. Naiintindihan mo naman. Dagdag niya. Sabi niya. Naiintindihan niya. Ngunit ang pag-unawa ay puno ng inis. Sa ibang pagkakataon, umuwi siya ng gabi na, at sa kakaibang masayang mood, malinaw na mula sa hapunan na tumagal. Amoy alak. Tinanong ni Valerie kung paano ang araw. Maikli niyang sinagot, at pumasok sa silid. Hindi na siya nagtanong pa, at hindi na nagbigay ng komento. Basta hindi na nagpakita ng interes. Dati, lagi siyang nakakahanap ng bagay na pag-uusapan. Ngayon, wala na. Hindi naintindihan ni Dennis ang pagbabagong ito. Ngunit naramdaman niya ito, sa labas ng kanyang pansin, na natili ang isang hindi malinaw na pagkabalisa, na agad niyang ipinaliwanag bilang trabaho. Komportable ang paliwanag, at doon siya tumigil. Samantala, maingat na idinokumento ni Valerie ang bawat ginastos niya sa nakalipas na mga taon. Mga resibo, bank statement, mga tala sa kanyang diary. Humingi si Julia ng lahat ng may kinalaman sa pera. Sino ang nagbayad para sa apartment? Sino ang nagbayad para sa mga joint trips? Sino ang nakapangalan sa huling renovation sa pasilyo? Malinaw ang larawan. Si Dennis ay gumagastos para sa sarili niya,
minsan sobra pa. Si Valerie ang nagbabayad para sa lahat ng iba pa. Ang pinsan ni Valerie na si Elena ay dumating noong Sabado. Kunwari ay para lang kunin ang isang libro na hiniram niya ilang buwan na ang nakalipas. Nasa bahay si Dennis. Ang kapatid ay bumati sa kanya ng neutral, nang walang gaanong init na nakasanayan niyang makita sa kanya. Nagtungo siya sa kusina kasama si Valerie. Nagkulong sila doon ng mga 40 minuto. Nag-usap ng mahina. Nang umalis si Elena, sinubukan niyang magbiro tungkol sa isang walang kuwentang bagay. Ngumiti siya ng magalang. At siya lang ang hindi nakakaalam na sa Sabadong pag-uusap sa kusina, ay sinabi ni Valerie sa kanyang kapatid ang lahat. Hindi humingi ng payo. Nagbahagi lang. Dahil mahirap itong solohin. Nakikinig si Elena, hindi nakikisabat. Pagkatapos ay isang bagay lang ang sinabi niya. Kakayanin mo. Palagi mong kinakaya. Iyon mismo ang kailangan niyang marinig. Hindi kawawa ka. Hindi paano niya nagawa. Basta kumpiyansa. Kalmado. At walang kondisyon. Pag-alis, nahirapan si Elena. Napanatilihin ang kanyang karaniwang ekspresyon sa mukha. Marunong siyang itago ang iniisip niya tungkol sa mga taong karapat-dapat. Samantala, nakikipagkita si Dennis sa kanyang kabit na si Irene. Isang beses sa isang linggo, sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng lungsod, na kanyang inuupahan sa loob ng 3 taon na. Inayos ni Irene ito. Ayon sa kanyang panlasa. Mga puting kurtina, isang full-length mirror. Mga sariwang bulaklak, halos parang sarili niyang tirahan. Sa pagkakataong ito, sinalubong niya siya hindi ng halik, kundi ng tanong. Gaano pa katagal? Inalis niya ang kanyang jacket, isinabit ito sa pasilyo, at lumingon. Nakatayo si Irene sa bintana, na may mukha ng isang taong ang pasensya ay sinusukat na hindi na sa buwan. Napag-usapan na natin ito, sabi ni Dennis. Napag-usapan natin ito 1 taon na ang nakalipas. At 2 taon na ang nakalipas. Magiging 25 ako sa loob ng 8 buwan, Dennis. Irene? Hindi Irene. At gusto ko ng konkreto. Umupo siya sa sofa. Sa ganitong mga sandali, marunong siyang magmukhang pagod at tapat ng sabay. Nagawa niya ito, nang walang hirap, halos automatiko. Makinig ka. Gumagalaw ang lahat. Kaunti pa. At tatapusin na natin ang istoryang ito. Ang apartment ay kanya. Ang bahay bakasyunan ay kanya. Okay, ngunit mayroon tayong naipon sa loob ng 2 taon. At iyon ay sa akin ayon sa batas. Kailangan ko ng oras upang ayusin ang lahat ng tama. At ang kotse? Maikli lang ang paghinto, ngunit nahuli niya ito. Ibinenta, sabi niya. Gusto ni Valerie kumuha ng iba. Kasalukuyan, nagtataksi ako. Ibig sabihin, wala kang kotse ngayon. Pansamantala, naghihintay akong bumili siya ng bagong mas mamahalin. Tiningnan siya ni Irene, na parang isang taong hindi na niya pinaniniwalaan. Dennis, nangako ka sa akin ng isang partikular na buhay. Naghintay ako. 3 taon akong nanahimik, hindi nakialam. Hindi humingi ng atensyon sa publiko. Hindi nag-eskandalo. Ginawa ang lahat ng hiningi mo. Gusto kong malaman, naaalala mo pa ba kung ano ang dapat nitong kahinatnan? Naaalala ko. Lahat, naaalala ko. Kung gayon, sabihin ang petsa. Sinabi niya ang takdang panahon, sa loob ng kalahating taon. Tinanggap niya ito ng walang kagalakan, ngunit walang pagtutol. Hindi nagtapos ang pagpupulong tulad ng dati. Mayroong isang bagay sa pagitan nila na naging manipis, hindi nabasag, hindi naputol, ngunit naging marupok. Pauwi si Dennis sa taxi at tumitingin sa labas ng bintana. Naunawaan niya na hindi na siya tulad ng dati. At gusto niyang bumalik kay Irene, na ang pagpangako sa kanya ng kinabukasan ay isang pagkakamali at dapat na siyang manirahan na at tuluyan ng hiwalayan siya. Sa trabaho, nawawala ang kontrol ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Matagal nang sanay si Dennis na ang kanyang posisyon sa kumpanya ng kanyang biyenan ay hindi lang isang trabaho, kundi isang posisyon. Status. Iyon ang sinasabi tungkol sa kanya sa mga pagpapakilala.
nang higit pa sa kaya niyang sabihin tungkol sa sarili niya. Alam niyang gamitin ito sa mga negosasyon, sa mga hapunan para sa negosyo, sa mga pag-uusap sa mga taong hindi alam ang mga detalye. Nagtatrabaho ako sa istruktura ni Mr. Santos. At pagkatapos noon, hindi na kailangan pang magpaliwanag ng anuman. Hindi kailangan si Dennis doon bilang isang espesyalista, kundi bilang isang manugang, na para sa kanya ay gustong panatilihin ng may-ari ang kapayapaan ng kanyang anak. Hindi na epektibo ang kondisyong ito, ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Dennis na nawala na ang pundasyon. Patuloy siyang nakatayo, ayon sa ugali, hindi tumitingin sa ibaba. Ang folder sa opisina ni G. Mendoza ay lumaki ng sistematiko. 3 akta tungkol sa pagkahuli na may pagtukoy sa oras ng pagdating. Isang memorandum tungkol sa isang nakanselang pulong sa isang kasosyo sa rehiyon. Tumawag mismo ang kasosyo at nagpadala ng formal na reklamo. 2 kaso kung saan hindi nagsumite si Dennis ng ulat sa takdang panahon ay hindi nagpaalam ng maaga. Isang ulat mula sa isang empleyado ng kalapit na departamento na naglalarawan ng isang pag-uusap na inilarawan niya bilang pagiging bastos. Binasa ni G. Mendoza ang mga materyales nang walang pagmamadali. Lahat ay malinis. Walang imbento na akusasyon. Walang pagpapalaki. Ang tao ay kumilos ng eksakto tulad ng dati. Tanging ngayon ay may nagmamanman sa kanya. Si Miss Reyes, ang HR officer, ay maingat na inayos ang bawat dokumento. Petsa, oras, likas na paglabag, pirma ng empleyado. Nang walang personal na pagkapuot, nang walang labis na salita, basta sinunod niya ang regulasyon. Sa isa pang pagpupulong, nagbigay ng mga gawain si Mr. Santos. Dumating siya kay Dennis, isinulat ito ng huli, at sumagot ng angkop. Lahat ay tulad ng dati. Ngunit sa huli, nang tumayo na ang iba, kalmado ang sabi ng biyenan. Dennis, manatili ka. Walang tao sa opisina. Umupo si Mr. Santos sa tapat at inilagay sa harap niya ang isang piraso ng papel. Isang opisyal na babala para sa paglabag sa disiplina sa trabaho. Mga partikular na insidente. Petsa. Pirma. Ano ito? Tanong ni Dennis. Unang babala. Basahin mo. Binasa niya. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may nagbago. Ginoong Santos, seryoso po ba ito? Dahil sa ilang pagkahuli, dahil sa sistematikong paglabag sa loob ng 1 buwan. Nandoon lahat nakasulat. Dati, ay iba ang paglutas namin ng mga bagay na ganito. Dati, oo, sumang-ayon si Mr. Santos. Ngayon, iba na. Ang mga regulasyon ay sumasaklaw sa lahat nang walang pagbubukod. Kinuha ni Dennis ang papel, tumayo, at lumabas. Sa pasilyo, binilisan niya ang kanyang lakad. Mayroon siyang hindi tama. Hindi niya ito matukoy ng eksakto. Ngunit walang magandang nangyayari. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa isang mekanikal na paraan. Sumasagot siya sa mga email. Nagkaroon ng isang tawag. 2 beses siyang lumabas sa hagdan. Normal na bumati ang mga kasamahan. Ngunit sa karaniwan na ito, mayroong isang bagay na hindi kapansin-pansin na nagbago. Walang bastos. Hindi umiiwas. Mas kaunti lang ang hindi kinakailangang pagbati, na dati ay kusang nakapalibot sa isang tao na malapit sa may-ari. Na parang may tahimik na tumulo. At naramdaman ito ng lahat sa paligid bago pa man niya maramdaman. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. At galit siya. Pauwi. Tinawagan niya si Valerie. Maikli ang usapan. Abot-abala siya at hindi makapag-usap. Pagdating sa bahay kinagabihan, tahimik siya. Naghanda ng hapag si Valerie. Tinanong, "Kumusta ang araw?" "Normal lang," sagot niya. Hindi na siya nagtanong pa. Habang kumakain, tiningnan niya ito at nag-isip. Walang espesipiko. Tiningnan lang. Ang kanyang katahimikan nitong mga nakaraang linggo ay kakaiba. Hindi nababahala. Hindi,
Medyo mas nakatuon o walang pakialam. Tulad ng isang taong abala sa isang mahalagang bagay at maingat na tinatago ito. Hindi, kalokohan. Pagod siya. Kaya lang siya nag-iisip ng kung ano-ano. Nagbuhos ng tubig si Dennis. Tinanong kung may plano siya sa weekend. Sumagot siya na posibleng aalis siya kasama si Elena. Tumango siya. Pagkatapos ng hapunan, inayos niya ang mesa. Hinugasan ang mga pinggan. Umupo siya na may telepono. Ang lahat ay nangyayari sa karaniwang paraan. Sumulat si Irene ng maikling mensahe. Isang smile lang, tulad ng dati. Hindi siya sumagot. Halos hindi niya narinig ang paghinto ng ingay ng tubig sa kusina. Basta sa isang punto, pumasok si Valerie sa silid, tahimik na inilagay ang isang bagay sa coffee table sa harap niya at umatras ng isang hakbang. Tiningnan niya. Ilang pahina. Nakakabit sa itaas na sulok. Sa unang pahina, malalaking letra ang nakasulat na petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Petsa. Ang pangalan niya sa linya ng nagpetisyon. Ang pangalan niya sa linya ng sinumpaan. Sa ibaba ay mga nakapuno na patlang tungkol sa ari-arian. Tungkol sa tirahan, tungkol sa kawalan ng mga anak. Hindi agad kinuha ni Dennis ang mga papel. Umupo at tinitigan ang mga ito ng 5 segundo. 10. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha ang unang pahina. Binasa ang itaas na linya at ibinalik. Pagkatapos ay tiningnan niya si Valerie. Nakatayo siya sa harapan. Tuwid. Walang tensyon. Walang luha. Walang panginginig sa mga kamay. Tiningnan lang siya ng kalmado. Halos walang emosyon. Tulad ng pagtingin sa isang matagal nang ipinagpapaliban, ngunit sa wakas ay natapos na aksyon. Ngayon, mag-usap tayo ng totoo, sabi niya. Dumating na ang oras. Ang unang mga salita ni Dennis ay nakakagulat na mahina. Hindi siya tumalon. Hindi niya ibinato ang mga papeles sa sahig. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Kinuha lang niya ang mga pahina. Binuklat muli, ibinalik sa mesa, at tiningnan si Valerie ng matagal at mapanuring tingin. Na para bang nakita niya siya sa unang pagkakataon o, sa kabaligtaran, sinubukan niyang unawain kung kailan siya tumigil na maging ang taong akala niya. Seryoso ka ba? Tanong niya sa wakas. Oo. Bakit? May nagawa ba ako? May nangyari ba sa atin na hindi mo sinabi sa akin? Maganda ito. Kahit siya ay pinahahalagahan ito, na may malamig na pagtataka ng isang tao na alam na kung anong laro ang lalaruin, at patuloy pa ring sinusundan ang pagganap. Sabihin na nating, mayroon kang oras para mag-isip at maghanap ng magaling na abogado. Si Attorney Julia ang kumakatawan sa aking mga interes. Alam mo ang kanyang mga kontak. Valerie. Sandali. Tumayo siya. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod. Lumapit sa bintana. Seryoso ba ito? Basta na lang nating sisirain ang lahat ng ating itinayo? Wala akong sinisira. Tinatapos ko ang isang bagay na mali. Mula pa sa simula. Katahimikan. Pagkatapos ay lumingon siya. At may nagbago sa kanyang mukha. Nawala ang lambot. Ang natira ay mas matigas at mas tumpak. Mabuti! Gusto mo ng diborsyo? Sige. Ngunit nauunawaan mo ba na ang kasal ay tumagal ng 2 taon at sa panahong ito ay nag-ipon tayo ng pinagsamang ari-arian. May karapatan ako sa kalahati. Kalahati ng ano eksakto. Kalahati ng apartment. Bahagi ng bahay bakasyunan. Ang pera mula sa pagbebenta ng kotse. Dennis, putol niya. At sa kanyang boses ay walang galit, kundi pagod lamang sa pagpapaliwanag ng halata. Hindi ka ba marunong sa batas? Ang apartment ay ibinigay sa akin bago tayo ikasal. Ang bahay bakasyunan din. Ito ay personal na ari-arian bago ang kasal. Hindi ito hinahati. Ang kotse ay binili ko gamit ang pera ng aking ama. Wala na ito. Nabenta na ito. At ang pera ay naibalik sa aking ama. Ano ang balak mong hatiin? Tumahimik siya. Pagkatapos ay nagsalita muli. Sa ibang paraan na may diin. Mayroong mga pinagsamang gastos. Naglaan ako sa bahay na ito. Nagtrabaho ako ng 2 taon sa kumpanya ng iyong ama. At may halaga din ang aking paggawa.
Ang iyong paggawa ay binayaran ng sahod na ginastos mo sa iyong sarili. Hindi totoo yan. Ito ay dokumentado, sabi niya. Mga bank statement, resibo, tseke. Gumagana na si Julia sa mga materyales na ito. Kung gusto mong tumutol sa korte. Tiningnan siya ni Dennis hindi na may pagtataka, kundi may kahawig ng galit na pinipigilan pa. Naghanda ka? Oo. Matagal na. Sapat na. Muli siyang naglakad sa silid. Huminto. Hinimas ang kanyang ilong. Makinig ka. Pwede tayong mag-usap ng tao sa tao. Walang abogado. Walang papeles. Dalawang matanda lang. Nag-uusap tayo ngayon. Ng tao sa tao. Kaya nga, walang sigawan. At walang eksena. May abogado. Ang bawat isa sa atin. Ito ay tama. At sibilisado. Naunawaan niya na ang pag-uusap na ito ay hindi nagaganap sa lugar kung saan siya sanay na manalo. Hindi sa larangan ng emosyon, hindi sa espasyo ng mga sakit at pagpapatawad, kung saan siya marunong magmaniobra. Ang espasyong iyon ay wala rito. Okay, sabi niya sa wakas. Tahimik, tulad ng isang taong umaatras pa, ngunit hindi sumusuko. Okay, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng korte. Tumango si Valerie at lumabas ng silid. Bago sabihin, mayroon kang oras hanggang umaga upang kunin ang iyong mga gamit. Pagkatapos ay iwanan mo ang mga susi sa nightstand at magkita tayo sa korte. Kinabukasan, umalis si Dennis bago pa magising si Valerie. Hindi iniwan ang susi, kinuha niya ito. Mabilis na nakahanap si Dennis ng abogado. Sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagrekomenda ng isang matalino. Nakinig sa kanya ang abogado. Nagtanong ng ilang tanong tungkol sa ari-arian, isinulat. Pagkatapos ay tinanong, ang apartment ay nakapangalan sa asawa. Ang bahay bakasyunan din. Nabenta na ang kotse bago isampa ang kaso. At ano ang nasa pangalan mo? Tanong ng abogado. Naisip ni Dennis. Mga personal na gamit. Bahagi ng muwebles. Savings account. Investment. Securities. Hindi. Magkasamang ari-arian. Nakapangalan sa iyo. O sa asawa mo. Masyadong mahaba ang paghinto. Karamihan ay para sa kanya. Gumawa ng tala ang abogado. At ipinaliwanag na, sa ganitong mga paunang datos, mahina ang posisyon. Napakahirap na tutulan ang personal na ari-arian na natanggap bago ang kasal. Ang paghingi ng bahagi ng apartment na ibinigay bilang ari-arian bago ang kasal ay halos imposible. Kung ang kanyang sariling kontribusyon sa pagkuha ng pinagsamang ari-arian ay minimal at ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng dokumento, wala nang aasahan. Nagtrabaho ako ng 10 taon. Sabi ni Dennis. Sa kumpanya ng biyenan mo, nakatanggap ka ba ng sahod para sa trabahong iyon? Oo, ngunit kung gayon, hindi ito kontribusyon sa ari-arian ng pamilya, kundi mga relasyon sa paggawa. Isinara ng abogado ang kanyang notebook. Aayusin ko ang iyong kaso, ngunit kailangan kong babalaan ka ng tapat. Ang mga pagkakataon, para sa isang malaking paghahati, ay minimal. Lumabas si Dennis mula sa opisina, na may pakiramdam na nanginginig ang lupa sa ilalim niya. Lumipat siya sa apartment ni Irene, na hindi na niya kayang bayaran. Samantala, sa trabaho, may ibang proseso na natatapos. Sa nakalipas na 3 linggo, 2 pang akta ang nadagdag sa folder ni Mr. G. Mendoza. Isa ay tungkol sa hindi pagpasok sa trabaho sa araw na sinabi ni Dennis na may sakit, ngunit nakita ng isang kasamahan sa kalapit na bloke. Ang isa pa ay tungkol sa isang malubhang paglabag sa paglilipat ng mga dokumento sa isang kasosyo. Kulang ang pirma at napalampas ang mga takdang panahon. Nagpadala ng formal na reklamo ang kasosyo. Sinuri ni Mr. Pablo, ang corporate lawyer ng firm, ang lahat ng materyales. At nagbigay ng conclusion. May sapat na batayan para sa pagpapaalis sa ilalim ng artikulo. Sinunod ang pamamaraan. Mababa ang panganib ng pagtutol sa korte. Binasa ni Mr.
Santos ang conclusion, inilagay ito sa folder, at hiniling sa kalihim na mag-schedule ng pulong kay Dennis bukas ng 10 ng umaga. Dumating siya ng eksakto sa oras, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, sa opisina. Hindi lamang ang biyenan ang nakaupo, sa tabi niya si G. Mendoza, sa dingding si Miss Reyes, na may folder sa kanyang tuhod. Nakita agad ito ni Dennis, at saglit na nag-alinlangan. Hindi pinatagal ni Mr. Santos. Umupo ka. Umupo si Dennis. Binuksan ni Miss Reyes. Binuksan ni Miss Reyes. Reyes ang folder, at inilagay ang mga dokumento sa mesa. Mga akta ng paglabag, mga babala, mga reklamo ng kasosyo. Isang ulat. Ang konklusyon ng abogado. Ito ang batayan para sa pagwawakas ng kontrata sa paggawa sa inisyatiba ng employer, sabi ni Mr. Santos. Alinsunod sa artikulo para sa paulit-ulit na hindi pagtupad sa mga tungkulin sa trabaho. Tiningnan ni Dennis ang papel. Hindi niya ito kinuha. Seryoso ka ba? Ganap, Ginoong Santos. Tumingala siya sa biyenan. 2 taon na tayong nagtatrabaho ng magkasama. Hindi ako estranghero sa iyong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit personal kitang sinasabi. At hindi sa pamamagitan ng HR department, ang mga dokumento ay handa na. Maari mong basahin, pirmahan, at umalis sa pamamagitan ng kasunduan ng magkabilang panig. Kung gayon, magiging neutral ang tala sa iyong employment record. O kaya, isasagawa namin ang pamamaraan ayon sa lahat ng patakaran at aalis ka sa ilalim ng ibang artikulo. Pagkatapos ay malamang na hindi ka na makakahanap ng normal na trabaho. Nanahimik si Dennis ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina at malinaw. Dahil ba ito kay Valerie? Ito ay dahil sa mga dokumentong nakalagay sa harap mo, kalmadong sagot ni Mr. Santos. Nagtatrabaho ka ayon sa iyong gusto. Kami ay nagtatala ayon sa aming obligasyon. Bigyan mo ako ng isang araw, sabi ni Dennis. Sa Biyernes, naghihintay ako ng sagot. Lumabas siya ng opisina at huminto sa pasilyo. Hindi sa dingding, hindi sa bintana, basta sa gitna ng daanan. At ilang segundo siyang nanatili doon, nakatingin sa kawalan. May dumaang empleyado. Bumati ng mahina. Tumango si Dennis ng mekanikal. Kinagabihan, dumating siya kay Irene na may lungkot sa mukha. Binuksan niya ang pinto na nakasuot ng pangbahay. Walang make-up, may telepono sa kamay. May nangyari ba? Pumasok siya. Umupo sa sofa, kung saan siya sanay umupo. Umupo si Irene sa armchair. Magsalita ka. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol sa trabaho, tungkol sa folder na may mga paglabag, tungkol sa pagpili sa pagitan ng artikulo at kasunduan. Nagsalita siya ng walang pagmamadali, ng walang histerya, tulad ng isang taong nakapag-digest na ng unang suntok at ngayon ay naghahanap ng suporta. Tahimik na nakinig si Irene. Pagkatapos ay sinabi, kung gayon, walang apartment, walang bahay bakasyunan, walang kotse. At malamang, ay walang trabaho din. Pansamantala, makakahanap ako ng ibang lugar. Mayroon akong karanasan, mga koneksyon sa pamamagitan ni Mr. Santos. Sabi niya, na nawala mo lang. Tiningnan siya ni Dennis. Irene, huwag. Sinabi niya ito ng mahina, halos walang intonasyon. Dennis, halos 3 taon akong naghintay ng isang tao na may sariling buhay, sariling pera, sariling status. Ipinangako mo ito sa akin. Darating. Kailangan lang ng oras. Gaano katagal? Hindi siya agad sumagot, at iyon ay isang sagot. Kinuha ni Irene ang telepono mula sa mesa. Pagkatapos ay ibinalik ito. Tumayo, lumapit sa bintana. Hindi ako maghihintay ng isang taong walang trabaho, walang tirahan, at walang pera. Sabi niya sa wakas. Hindi ito ang napagkasunduan natin. Umalis ka. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Tumayo siya. Isinuot ang kanyang jacket.
Sa pintuan ay lumingon hindi para magsabi ng anuman, kundi ayon lang sa ugali. Sa inertia, nakatayo si Irene sa bintana at hindi siya tiningnan. Isinara ni Dennis ang pinto. Sa hagdanan, ilang segundo siyang tumayo sa dilim bago pindutin ang elevator button. 3 taon. 3 taon niyang iniisip ang isang huling imahe. Diborsyo, sariling tirahan, ibang buhay. Si Irene sa tabi niya. Pagkatapos ay handa siyang iwan si Irene at manatili kay Valerie. Ngunit nauna si Irene na iwan siya. Nag-arkila siya ng kwarto sa pinakamurang hotel. Noong gabing iyon, hindi siya natulog. Inisip niya si Irene, ang mukha nito sa bintana. Kung paano nito sinabi, hindi ito ang napagkasunduan natin, nang walang kalupitan, nang walang pagmamalaki. Basta bilang isang katotohanan, sa loob ng 3 taon, siya ay para sa kanya, ay isang taong may kinabukasan. Ngayon ay naging isang taong may problema. Hindi malupit, tapat. Kaya naman, ito ang pinakamasakit sa lahat. Noong Biyernes, pinirmahan niya ang kasunduan sa pagwawakas ng kontrata sa paggawa. Ang tala sa kanyang employment record ay nanatiling neutral. Maayos na inayos ni Miss Reyes ang lahat. Nang walang labis na salita, ibinigay sa kanya ang isang kopya ng mga dokumento. Si G. Mendoza ay nakipagkamay sa pasilyo ng maikli. Nang walang init, basta pagsunod sa kagandahang asal. Sumagot si Dennis sa pakikipagkamay at walang sinabi. Charger. Isang maliit na notepad na halos walang nakasulat. Lahat ay kasya. Sa isang bag, sa elevator. Mag-isa siyang bumaba. Paglabas ng gusali, huminto siya sa bangketa. May mga taong nagdaraan. May nag-uusap sa telepono. May dumaang siklista. Isang ordinaryong araw. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari at walang pakialam doon. Nagpasya siya. Kailangan niyang umuwi kay Valerie. Kailangan niyang subukang iligtas ang isang bagay. Mag-usap, magpaliwanag, maghanap ng kahit isang punto kung saan siya makakapag-umpisa muli habang hindi pa huli. O kaya'y huli na. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa nakatayo rito at walang ginagawa. Umakyat siya sa palapag. Binuksan ang pinto gamit ang kanyang susi. Hindi niya iniwan ito. Gaya ng hiningi ni Valerie. Sa pasilyo, sa tabi ng nightstand, sa ilalim ng salamin, nakatayo ang isang maleta. Inayos ni Valerie ang kanyang natitirang gamit. Ang kanyang maleta, ang parehong luma na may leather na hawakan, na dinala niya noon dito. Maingat na sarado. Inilagay, upang hindi ito mapansin. Mula sa loob ng apartment ay walang naririnig na ingay. Tanging ang tik-tak ng orasan sa dingding. Nasa kung saan si Valerie, sa silid o sa kusina. Ngunit hindi lumabas. Hindi bumukas ang pinto. Hindi narinig ang boses. Basta maleta lang. Basta katahimikan. At sa katahimikan na ito, ang sagot sa lahat ng tanong na hindi pa niya naitatanong. Tinitigan ito ni Dennis ng matagal. Mas matagal kaysa sa kinakailangan upang maunawaan lang kung ano ang ibig sabihin nito. Tumayo siya sa pasilyo ng mga 5 minuto. Pagkatapos ay inalis ang kanyang jacket, isinabit sa kawit ayon sa ugali, mekanikal, at pumasok sa sala. Nakaupo si Valerie sa armchair na may libro. Tumingala nang pumasok siya. Hindi tumayo. Hindi agad inilapag ang libro. Tiningnan lang siya. Ano ito? Tanong niya. Tungkol sa maleta. Bagamat alam ng dalawa na naintindihan niya. Mga gamit mo. Walang labis. Walang sa iba. Sa iyo lang. Humingi ako ng mga susi noong nakaraang beses pa. Kung gayon, wala nang pag-asa na magbabago ang isip mo mula sa aking apartment, tahimik na pagtatama niya. Na kinumpirma ng titulo ng ari-arian. Na may petsang 7 taon bago tayo magkakilala. Lumapit si Dennis sa sofa. Umupo. Mas masama ang tumayo, kaya umupo siya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Nakatingin sa sahig. Valerie, naiintindihan kong galit ka. Naiintindihan kong may dahilan ka. Ngunit hindi mo maaaring gawin ito ng ganito sa isang araw. Hindi sa isang araw. Tumagal ito ng ilang linggo. Hindi mo lang napansin. Tinaas niya ang kanyang ulo.
Matagal mo na itong pinaplano. Oo, mula pa sa simula, nang bumalik ka mula sa Cebu. At dinalhan mo ako ng walang kwentang souvenir na iyon. Noon pa man, hindi ako bumalik mula sa Cebu. Hindi ako lumipad kahit saan. Noong araw na iyon, nasa bahay bakasyunan ako at tinitingnan ko sa bintana kung paano mo hinahalikan ang isang babae sa beranda. Ang katahimikan na sumunod doon ay may ibang kalidad kaysa sa lahat ng nauna. Hindi lang simpleng katahimikan, kundi isang sandali kung saan gumuho ang huling bersyon ng nangyari. Walang sinagot si Dennis. Tinitigan niya ito at sa kanyang mukha ay walang pagsisisi ni galit. Tanging pagod at isang bagay na kahawig ng pag-unawa. Tapos na ang laro at ang score ay hindi pabor sa kanya. Sino siya? Sabi ni Valerie. Wala nang halaga ang sagot, ngunit dapat itanong ang tanong. Matagal na. 3 taon bago kami ikasal. Tumango siya. Bahagyang ibinaba ang ulo. Hindi dahil sa hiya, kundi sa automatikong reaksyon. Kapag sumasagot sa mga tanong, kung wala nang itinatago, sinasadya mong magpakasal sa akin, sabi ni Valerie. Kalkulasyon, hindi damdamin. Nakita mo ang isang pagkakataon at ginamit mo ito. Muli siyang nanahimik. Iyon din ang sagot. Isinara niya ang libro, inilagay ito sa mesa, at tumayo. Ayaw ko ng mahabang usapan. Wala akong dapat ipaliwanag. Wala kang dahilan para magpaliwanag sa akin. Inihahanda ni Julia ang mga dokumento. Mayroon kang kanyang mga kontak. Umalis ka. Iwanan mo ang susi. Saan ako pupunta? Sa babaeng ito. O saan mo gusto? Naghiwalay na tayo. Problema mo na iyan. Lumabas siya sa kwarto. Sumara ang pinto. Naiwan si Dennis mag-isa sa sala. Matagal pa siyang nakaupo. Halos hindi gumagalaw. Sa labas ng bintana, dumilim. Sa ibaba, umingay ang isang kotse. Pagkatapos ay tumahimik. Tahimik sa apartment. Tumayo si Dennis sa pasilyo. Tiningnan ang sarili sa salamin. Pagkatapos ay inilagay ang mga susi sa istante. Kinuha ang maleta at lumabas. Sumara ang pinto sa likod niya, na may maikling tunog. Ang proseso ng diborsyo ay tumagal ng mahigit 2 buwan. Maingat itong pinangasiwaan ni Attorney Julia nang walang pagmamadali at walang labis na salita. Sinubukan ng abogado ni Dennis na tutulan ang ilang posisyon. Iginiit na ang kotse ay pinagsamang ari-arian at ang pera mula sa pagbebenta nito ay dapat hatiin. Nagbigay ng mga dokumento si Julia. Ang sasakyan ay binili gamit ang pondo ng ama ni Valerie, na naibalik din sa kanya. Ang pagtatangka na humingi ng bahagi ng kabayaran para sa paggamit ng apartment ay mabilis ding natapos. Nagbigay si Valerie ng titulo ng ari-arian, na may petsang matagal na bago ang kanyang unang pakikipagtagpo kay Dennis, at mga bank statement na nagpapatunay na ang lahat ng gastos sa utility ay binayaran mula sa kanyang personal na account. Sa pagtatapos ng proseso, wala nang natitirang epektibong argumento si Dennis. Nakuha ni Dennis ang kanya personal na gamit, isang maliit na halaga bilang bahagi ng naipon sa loob ng 10 taon, ang bahaging hindi matututulan sa anumang sitwasyon. Ang halaga ay maliit, hindi mapaminsala, basta maliit. Tulad ng nararapat sa isang taong halos nabuhay sa pera ng iba. Hindi nagdaragdag sa pangkalahatang badyet. Samantala, si Irene ay namuhay sa sarili niyang buhay. Hindi niya tinawagan si Dennis. Pagkatapos ng pag-uusap sa bintana, hindi nagsulat. Hindi sinuri ang kanyang status sa mga messenger. Mayroon siyang tirahan. Nakahanap siya ng trabaho upang hindi manatili sa isang tao na nabigo ang plano. Marunong siyang bumitaw ng walang eskandalo. Sa puntong iyon, mahirap siyang sisihin. Kinaumagahan pagkatapos ng korte. Nang dumating si Dennis upang pirmahan ang natitirang mga dokumento, sinalubong siya ni Valerie sa negotiation room ni Julia. Nang walang ngiti, nang walang galit. Basta isang taong tinatapos ang isang gawain. Inilagay ang isang balot sa harap niya. Sa iyo ito. Binuksan niya ang relo. Cufflinks. Bakit? Basta mga gamit mo. Hindi ko binabawi ang mga regalo.
Tinitigan niya ito. Sinusubukang makahanap ng anuman sa mukha nito. Pagtuligsa, pagtatagumpay, pagnanais na magpaliwanag ng anuman. Wala siyang nakita. Kinuha ni Dennis ang balot, inilagay sa kanyang bulsa, nang hindi tinitingnan. Hindi mo ba itatanong kung kumusta ako? Hindi. Hindi ako interesado. Tumango siya. Kinuha ang panulat. Pumirma. Pagkatapos ay tumayo. At lumabas. Nang hindi nagpaalam. Nalaman ni Irene ang katapusan. Pagkaraan ng ilang araw. Si Dennis mismo ang tumawag ng maikli, nang walang detalye. Sinabi niya na tapos na ang lahat. Na wala pa siyang disenteng tirahan, umuupa ng kwarto. Na naghahanap siya ng trabaho. Na gusto niyang makipagkita. Sandaling nanahimik siya. At sumagot na hindi ito ang pinakamagandang panahon. Tinanong niya kung kailan ang pinakamagandang panahon. Hindi siya sumagot. Basta sinabi niya lang, pansamantala, at pinutol ang tawag. Hindi malupit si Irene. Tapat siya sa kanyang sarili. Sa loob ng 3 taon, hindi si Dennis ang inaasahan niya, kundi ang katapusan na ipinangako niya. Sariling bahay, pera, status, buhay nang hindi kailangan pang magpaliwanag kung sino ka at saan ka galing. Si Dennis ay isang kasangkapan, hindi isang layunin. At nang huminto ang kasangkapan sa paggana, walang dahilan upang kumapit dito. Nalaman ni Mr. Santos ang pagpirma ng mga dokumento mula sa kanyang anak. Dumaan siya sa opisina sa pagtatapos ng araw nang walang dahilan. Uminom sila ng kape. Sa kanyang mesa, nag-usap tungkol sa kumpanya. Tungkol sa isang maliit na proyekto na pinangasiwaan ni Valerie nang mag-isa sa loob ng ilang linggo. Hindi nila binanggit si Dennis kahit minsan. Sa pintuan na, sabi ni Mr. Santos, "Ang galing mo." "Bakit?" tanong niya. "Nagtagumpay ka." "Anak ko." Ngumiti si Valerie. Idinagdag, "Lahat ay sa iyo." Bumaba siya sa elevator. Lumabas sa kalye. Isang mainit na gabi. Parang tag-init na talaga. Sa kalapit na bangko, nakaupo ang isang matandang babae. Sa tabi nito, may tumutugtog na musika. Huminto si Valerie sa bangketa. At ilang segundo lamang na nakatayo. Hindi siya nag-iisip ng anumang partikular. Basta nakatayo lang. Nararamdaman ang init ng aspalto sa kanyang talampakan. Nakikinig sa ingay ng kalsada. Pagkatapos ay kinuha ang telepono at sumulat kay Elena. Tapos na. Pumirma na. Agad na sumagot ang pinsan. "Pumunta na ako. Magluluto tayo ng hapunan sa iyo. O lalabas tayo?" Tiningnan ni Valerie ang mensahe. At nakaramdam ng isang bagay na mainit at mapagkakatiwalaan. Ang nangyayari kapag naiintindihan mo na may mga taong malapit na hindi umalis at hindi aalis. "Halika sa bahay ko," isinulat niya. Dumating si Elena, nagdala ng pagkain, nagpainit ng takure, walang espesyal na sinabi. Umupo sila sa kusina at nag-usap tungkol sa mga walang kuwentang bagay, tungkol sa pelikulang napanood ni Elena kamakailan, tungkol sa wakas, ay naayos na ang tubo ng mga kapitbahay sa itaas. Kung minsan, kusa itong humihinto. At sa mga paghinto na iyon, walang mabigat, basta katahimikan ng mga malapit na tao na hindi kailangan punan ang bawat segundo ng salita. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nagkaroon ng ibang ritmo ang buhay. Hindi masaya at hindi mabigat, basta sarili lang. Ang ritmo na ikaw mismo ang nagtatakda nang hindi umaayon sa anumang inaasahan at kaginhawaan ng iba. Nilipat niya ang mga muebles sa apartment, inayos ang isa sa mga aparador, at nakakita ng mga gamit na matagal na niyang hindi isinusuot at hindi na naaalala. Itinapon niya ang kalahati nang walang pagsisisi. Sa bahay bakasyunan, tinalitan niya ang kandado kinabukasan pagkatapos ng lahat. Pumunta siya doon sa unang weekend. Nakaupo siya sa terrace na may libro at kape. Nakatingin sa mga puno ng mansanas. Sumilip si Aling Nena sa bakod, ngumiti. Tinanong, "Kumusta?" "Mabuti." At totoo iyon. Hindi euphoria. Hindi ginhawa pagkatapos ng mahabang pagkapagod, kundi isang bagay na mas kalmado at mas malalim.
Ang pakiramdam na matatag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. At lahat ng nasa paligid ay tunay na kanya. Hindi sa regalo ang mahalaga, kundi sa kanyang pinangalagaan. Isinara ni Julia ang kaso at ipinadala ang mga panghuling dokumento na may maikling liham na kasama. Walang anumang labis doon, tanging listahan ng mga natapos na usapin at isang linya sa dulo. Masaya akong nakatrabaho ka. Huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan. Binasa ni Valerie. Inilagay ang folder sa istante. Naisip niya na 2 taon na ang nakalipas. Ay hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng ganoong folder, na may ganoong mga dokumento, na may ganoong kwento sa loob. Iniisip niya ito minsan. Ang presyo na binayaran niya sa loob ng 10 taon. Hindi pera o ari-arian, kundi ibang bagay, oras, tiwala, ang enerhiya na ginugugol. Sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, hindi ito maibabalik at hindi na kailangan pang bilangin. Ngunit maaari kang magpasya kung sino ang susunod na bibigyan mo nito. Hindi niya hinamak si Dennis. Masyado itong malaking paggastos ng emosyonal na lakas. Siya ay siya. Isang taong nakakita ng kanyang sarili bilang isang mapagkukunan at ginamit ito hanggat pinayagan. Pinayagan niya ng labis. Ito ang kanyang bahagi ng responsibilidad at tinanggap niya ito ng walang pagpapahirap sa sarili. Nalaman ang aral. Samantala, umupa si Dennis ng kwarto sa ibang distrito. Nakahanap ng trabaho sa isang maliit na kumpanya na walang nakarinig mula sa kanilang grupo. Ang sweldo ay 3 beses na mas maliit kaysa sa nakasanayan niya. Walang kotse, wala ring status. Mayroon siyang kwarto, trabaho, at isang maleta na may mga gamit na kinuha niya noong huling araw na iyon. Pumasok siya sa kanyang buhay na may isang maleta. Umalis na mayroon ding pareho. Hindi ito paghihiganti, kundi isang resulta lamang. Bawat isa sa kuwentong ito ay nakakuha ng kung ano ang kanilang itinayo. Si Valerie, kalayaan, at ang tatag na dumarating sa isang tao na dumaan sa pagtataksil at hindi nasira. Si Ginoong Santos, kaayusan sa kumpanya at paggalang sa kanyang anak na naging iba, matanda, pantay. Si Elena, ang pinsan na matagal na niyang kilala, ngunit ngayon ay mas malinaw niyang nakikita. Si Dennis, isang punto ng pagsisimula, isang malinis na pahina nang walang suporta ng iba. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kailangan niyang buuin ang lahat ng mag-isa. Nang walang koneksyon ng biyenan, nang walang status na ibinigay ng kasal, nang walang suporta na ibinigay ng pamilya Santos. Ito ay tapat, marahil, kailangan pa nga ito. Isang mainit na gabi ng Hunyo, nakaupo si Valerie sa teres ng kanyang bahay bakasyunan. Sa wakas, naayos na ang silya sa tabi ng pugon. Dinala ni Elena ang karpintero noong Mayo pa. Nakapatong ang libro sa kanyang mga tuhod, lumamig ang kape sa armrest. Mula sa kabila ng bakod, naririnig ang boses ni Aling Nena. Nag-uusap siya sa telepono. Nang mahina at masaya, nakatayo ang mga puno ng mansanas na may mga batang bunga sa mga sanga. Tiningnan sila ni Valerie. At walang iniisip, basta nabubuhay lang. At sapat na iyon. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ng anuman. Hindi na kailangan pang patunayan ng anuman sa sinuman. Hindi na kailangan pang mag-ulat sa sinuman.